unang-una, we'll just papakita po namin yung mga firearms na decided cases na po. Ito po yung mga nagamit sa mga pag-commit ng crimes. No? So, ito, makikita nyo dito sa side na to, puro ebidensya po yan. When we say decided cases, kung ano po yan, ibibigay na po namin yan, turn over na po namin lahat yan sa ating RCSU. Then RCSU will send it to our firearms and explosives office for final disposition. Usually, ang ginagawa naman po dyan ay demil, tawag po doon, o demilitarization. Sinisira po yan. Okay? So, that's around 142 na assorted firearms. May long firearms, may mga revolvers and pistols dyan. Now, others, sinurrender po ng ating mga kandidato. No? So, makikita nyo po dyan, meron pong mga baril dyan na tinurn over or for safekeeping po ng ating mga kandidato na tumakbo for this MNLE 25. So, marami po yan. Marami rin po kaming nakuha dyan through our Uplan Katok, yung mga expired na yung mga licenses o kailangan po nilang mag-renew ng kanilang mga licenses or kanilang mga LTAPs. So, we do it for safekeeping. So, habang inaayos nila yung kanilang mga LTAPs at saka yung kanilang mga firearm licenses, nasa amin po muna yan. Then afterwards na maayos nila, ibibigay din po natin sa kanila. Okay? Meron po naman dyan yung mga talagang expired na, so hindi na talaga hindi na siya re-renew. Okay? Kasi meron dyan mga matagal na mga inabot na dyan ng 10 years, 15 years, 20 years. So anong gagawin natin doon? Same is true with yung proseso ng ating mga evidence. Turn over na rin po natin yan sa RCSU. At may mga nakuha po tayo dyan, mga long firearms and mga shotguns. Dating hawak ng mga security agencies. No? And then meron na rin po yung mga kababayan po natin na ayaw na po nilang i-renew yung kanilang mga firearms. So, nagsawa na sila. Yung iba naman, because of old age or yung iba yung mga namatay, yung kanilang mga kamag-anak, ayaw na nilang i-renew. So, again, iti-turn over na rin po natin yan sa RCSU for final disposition. So, ang may iwan na lang po sa amin dito ay yung mga for safekeeping lang. Yung mga inaayos pa yung mga papeles. Ayan. So, we expect na siguro mawawala rito sa Canada is almost 1/2 of these firearms will go to RCSU for demilitarization. Ayan. Okay, so yan po ang ating and then, of course, ang kagandahan nito, we were able to take out mga firearms na pwedeng gamitin sa mga ibang krimen. So makikita niyo naman, for the last months or for the previous year, makita niyo po na compared to other provinces, mababa yung mga incidents natin sa mga shooting incidents. Could we